Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn, energy of earth signs around this time. Wow, you're strong. You're powerful. Ikaw yung nagbibigay ng command. Maaring ano ka, nasa top position, like a boss, someone may authority over others, na meron ka mga inuutusan ng mga tao, ganun, or someone na respected ka, you are respected at the top. Para bang hari, your mind is stable and secured kasi may number 4 dito sa Emperor. You are shielded kasi Emperor dito is shielded. Hindi ka mauutusan. Kasi Emperor yun. Yung energy mo ngayon. So, more information about you, earth signs. Merong na-separate sa'yo. Ano to na-separate sa'yo? Okay, siguro Emperor yung energy mo. Yung hindi ka na-recognize, yung oppression ng iba sa'yo, oppression sa isip mo, yung mga hadlang, mga humahadlang, pupigil, yung mga gustong mamigil sa'yo, sa mga goals mo, sa kung ano mga plano mo sa buhay mo. Yung hindi nagsasucceed, hindi nagtatagumpay yung mga like your collaboration, yung mga binibuild mo ba? Yung mga binibuild mo, gusto mo i-build, hindi nagtatagumpay, yun naman na-separate sa'yo. So, yan. And then, wait lang. O kaya yung sa Three of Pentacles, yung hindi natutuloy yung collaboration, hindi nagtatagumpay yung magkaroon ng collaboration, recognition, collaboration, or pagtutulungan. Parang ang hirap makipag-collaborate sa iba, or parang hindi natutuloy, or walang teamwork, or maring nahihirapan makapag-collaborate sa iba. So maring mga deceit yan. Kasi merong mga attacks, no? Merong mga attacks. Or more information. Yung nagiging padalos-dalos ka. Yan. Yung risk ka ng risk tapos palpak. Yung padalos-dalos ka na hindi mo pinagpaplanuhan. Yung hindi nagtatagumpay kasi naging padalos-dalos ka. Kunwari, business. Para nauwi lang sa wala kang kinikita. Nag-waste ka lang ng pera. Ganun. Wala kang tinubo. Parang nagpadalos-dalos ka, hindi mo muna pinag-aralan, hindi ka muna nagtanong kung maganda ba yung negosyo na ganyan. Di ba gano'n yung mga risk taker? Dahil sa pagiging risk taker nila, like sa negosyo, mag-put up na lang sila agad ng negosyo na without further research. Yung hindi sila nag-research ng about sa business na yan.
more information. Kasi kung nag-risk ka man, para bang nagiging palpak. Yun naman natanggal sa'yo. Yun naman na-separate sa'yo eh. Yung nagiging palpak, yung pag-risk mo. Nauwi sa wala. Yung hindi mo na-build yung gusto mo i-build, yung hindi nabubuo yung gusto mong buuin. Yun naman natanggal sa'yo. Yun na na-separate sa'yo. So, more information sa'yo, earth signs. Nagtagumpay ka at nakapaglagay ka na ng healthy boundary. Meron ka ng healthy boundary. 9 of Wands. You are victorious, triumphant, or possible you're in the public eye. Tama ba? You're in the public eye. Ay, dahil siguro sa family mo na. See, this is 10 of Pentacles. You're in the public eye. Ibig sabihin, kilala yung pamilya mo. See, this is family. Kilala yung pamilya mo. Maring dahil sa family mo, o maring dahil sa pagsikap mo, kung ano man naabot mo sa buhay, kung ano man yung mga narating mo sa buhay, and meron kang self-love, meron kang self-worth, naglalagay ka na ng healthy boundary, and you're cold, control the emotion mo. Kasi emperor pa lang dito, control the emotion mo. You're the one who is in control. Ikaw may control ng emotion mo, ng thoughts mo, kasi emperor dahil emperor ang energy mo ngayon. And you are guarded. Nagtataas ka ng wall mo. Maaring sa mga kaaway. Saan ka ba nagtataas ng wall? Sa mga enemies? Hindi. Saan ka nagtataas ng wall? Sa person mo? No. Saan ka ba nagtataas ng wall? Sa hidden enemies? Baka sa hidden enemies. Hindi. Saan ka nagtataas ng wall? Sa mga evil forces? Let's see. Hindi talaga. Pero nagtataas ka ng wall, baka hindi pagtataas ng wall ang term dito. Sa energy mo to eh. Nagiging brave ka na parang nagiging nagiging aware na kailangan mong dipinsa ng sarili mo. No. Merong nagdidipinsa sa'yo. Ano ba to? Kasi may electric fan. Upright ba to? Ito. Upright ba yan? Merong nagdidipinsa sa'yo eh. Palang pa sa kanina. So, merong nag-umpisa na nagdidipinsa sa'yo. Na tumatayo, bagong tinayo na dipinsa sa'yo, bagong dipinsa sa'yo. Bago lang. Bago, tama ba? Bago is clarify by Ace of Wands. Tama ba? Bago nga lang, nagdipinsa yan na nilagay sa'yo. Anong term dyan? Nilagay? Hindi. Tinayo. Tinayo. Kita niyo ito, nakatayo dito. Bagong dipinsa na tinayo na magdidipinsa sa'yo. Basta yun ang term daw. Tinayo yan siya na dipinsa sa'yo. Parang in-establish, tinayo, pinundar. Yan. Dahil meron kang mission from God, kung kaya meron kang dipinsa na tinayo sa'yo. Yeah. Meron kang mission from God. Great mission ba yan? Kung kaya merong dipinsa na tinayo, bagong tinayo na dipinsa for you.
yun guys eh. Ito guys ay, yung iba pwede makaresonate, maaaring makaresonate yun. Yung iba maaaring hindi makaresonate. Pwede yung iba reversal. No? Nasa inyo na yan. Kung makarelate kayo, yung iba makarelate, yung iba hindi. So, nasa inyo na yan. No? Kung makarelate kayo or hindi or ano, bahala kayo. At kinuha ko lang dito, ang sabi ko ay earth sign. So, nasa inyo na yan. Makarelate ba kayo? Sa kahit saan na ano dyan, part ng reading or sa buong reading talaga, pwede kung lahat makaresonate, makarelate, edi maganda. So, bagong tinayo, parang bagong pundasyon. Kailanganin mo kasi yan, no? Kasi madaming ano dito, deceit sa earth, sa mundo. Nandito kasi ang mga evil talaga, no? Kaya kailangan niya. Di ba sina Moses, meron din silang mga dipinsa. Di ba may mga breastplate sila na mga gemstones? May purpose din yun eh, kung bakit sila pinagawa ng God ng breastplate na may gemstones. O baka symbol lang talaga yung mga gemstones na yun. Diba? Ang daming gemstones doon. And dipinsa ito. May dipinsa ka. That's why may boundary ka na. Malakas yung dipinsa na yan. Malakas? Oo, malakas yan. Malakas yan. So, sino nga ba ang naglagay sa iyo ng dipinsa? God? Hindi God. Si Jesus Christ ba naglagay sa iyo ng dipinsa? Hindi. Sino ba naglagay sa iyo ng dipinsa? Holy Spirit? Holy Spirit ang naglagay sa iyo ng dipinsa. Pero clarified by the shadow side. So, may clarification lang naman. Bakit ka nilagyan ng Holy Spirit ng dipinsa? Dahil yung mission mo ay connected sa Holy Spirit? So, yes. Ano kasi guys, Trinity yan sila eh. Pwedeng si Jesus Christ maglagay siya ng dipinsa, pwedeng Holy Spirit, pwedeng God. Tatlong persona nga eh. Di ba? They are one because they are united. Trinity. Pero iba-iba yan sila. Yung God, yun na yung the Father. Yung the Son, si Jesus Christ yun. Yung Holy Spirit, yun na yung partner ng God yan. Divine Mother ni Jesus Christ. Diba may nanay si Jesus Christ na tao, si Mama Mary. Pero yung Holy Spirit, yan ang kanyang Divine Mother. Yan. So, bakit clarified by the shadow side yun? Yung sa Holy Spirit. Alamin natin. Dahil alam ng Holy Spirit na inaatake yung isip mo. Oo, kaya pinrotektahan ka. Kaya pinrotektahan ka ng Holy Spirit. Kasi alam ng Holy Spirit na inaatake yung isipan mong ginagawa kang fearful, stuck, confused, clouded ang judgment. Alam ng Holy Spirit na pinapaklouded ang judgment mo ng mga kaaway. Madami niyan dito sa mundo. Na pwede magpa-clouded, magpa-stuck, di ba? Lahat siguro naka-experience niyan.
So, ano yung next na mangyari sa'yo? Such and such, you're my ultimate lover. Three of Swords, Ace of Wands. Ano to? Sasaktan ka? Ay, hindi. Hindi ka masasaktan. Ano ba to? Ex mo? Three of Swords. No. Three of Swords dito. Tatamaan ka sa puso. Be? Tatamaan ka sa puso ng alin? Atake? Atake. Atake. Green heart attack? Hindi. Atake. Wait lang. Atake. Atake na ano yan? Kaway? No. Tamaan ka sa puso ng atake. In love? May in love ka? May in love ka pala eh. Nagtaka ako, may bagong protection ka eh. May bagong defense ka eh. Kaya pala, tamaan ka sa puso ng ano pala yan. Yung may in love ka pala. Yan, hindi ka ma-heartbroken ha. Hindi ka masasaktan. Diba? Larify ko kanina. Hindi ka masasaktan. Kundi mag-umpisa ka na makaramdam ng love. Tamaan ka ng love. In love ka. Tamaan ka ng love. So, ulit-ulit. And, so, mag-umpisa na there's transformation sa iyong love life niya, no? Sa buhay mo. May mag-umpisa, may mag-start kasi tamaan ka ng love. Ano ba pag tinatamaan ng love? May in love ka, di ba? Yan. Bakit kami in love? Tingnan natin, ha? Dahil hindi ka na nagkakasakit, makarecover ka na sa sakit, makarecover ka na sa madilim na parte ng buhay mo, yung parang dumadaan sa madilim na tunnel ba? Yan. Kasi hindi ka na nabubuhusan ng itim na kapangyarihan. Kasi hindi ka na nabubuhusan ng itim na kapangyarihan. Kaya may in love ka na. Tamaan ka na ng love. Wow. And, sino yung tao na may in love ka? Be? Ay! The Wheel of The Wheel of the Hero. Destiny mo! Ano ba term dito? Destiny mo ba talaga to? Oo nga. Destiny. Destiny mo. Destiny mo to na. Actually, this is your destined person. No? At may mga na-release tong baggage, karga, baggage, karga, at mga resentment, or
sama ng loob, mga resentment ka, or maaring mga responsibilities, or pwedeng mga karga to. Karga ng mga, pwedeng karga ng taga-Gartha, kasi nang kakarga din yan sila, karga ng elementals, karga ng fallen angels, karga ng mga alagad ng dilim, karga ng witches, wizards, warlocks, mga ganyan, no? Karga ng aswang, kung merong aswang ng karga. Kaya yan ay sa kadiliman din kasi yung aswang. Parang hindi mo paniwalaan na may aswang, pero meron eh. Kasi, kwento ko na yun sa inyo. Doon sa taas ng bubong ko, nung natulog ako doon. Kasi open doon eh, bubong eh. Mga tig alas 3 pa may atake naman yan, alas 2, alas 3 na madaling araw. That's your destiny. Bakit nga ba kayo nakadestiny? Itong destiny mo. Para mapangasawa mo. Para nakadestin kayong magsama. Bumuo ng family. Na maging partner mo. Na maging asawa mo. Na magkaroon ng stability sa inyo. Pero napaka-positive ng buhay niyo. Parang mawala na yung mga rituals, karma. Actually, wala kasing karma eh. No? Sa Bible. Kaya, kung may karma sana, hindi yung mga totoong masasama, hindi sana yun ang nagdurusa, no? Pero hindi eh. Kita nyo? Yung mga inosente, kadalasan nagdurusa. Sure. Ito, based observation ko. O kagaya ng mga, yung mayaman na politiko. Kung totoo may karma, hindi sana kinarma na yan. Naghirap na yan. O kaya nagdusa na yan. Samantala nag-enjoy sila sa buhay nila. Ang totoong mga ganito, mga karma, gawa ng witchcraft to, mga ritual o something na dark ko. Ano ba itong mga witchcraft to, gawa ng witchcraft? Ay, hindi. Ano to, mga karma ba talaga yan? Hindi. Hindi nga yan karma, kasi wala namang karma sa Bible eh. At alam niyo naman, sa agad ako nagpapaguide. Maaaring to eh, mga sigalot gawa ng kadiliman. Mga sigalot yan gawa ng kadiliman para siguro maging emotional kayo, maging mahina, maging weak, o payakin kayo ba, no? Para mawala na yung mga sigalot na gawa ng kadiliman. Saan? Sa maraming tao. Sa maraming tao. So, gagamitin kayo ng God. Kayong dalawa. Diba, mapangasawa mo to, magkaroon ng stability sa inyo. Gagamitin kayo ng God para mawala na yung mga sigalot na gawa ng kadiliman. Ng mga evil forces. Mga kadiliman. Sa buhay ng mga tao. Ayan yun. Love me, know that you love me. Hold me, oh that you hold me. 'Cause I don't care about anything but you. Not anyone but you. Yun. And, ano pa ang gagawin ninyo? Yung mga gawa ng mga yung hindi natin nakikita ba? Pero elemental, fallen angel, lahat
ng kadiliman. And ang tanong, kilala ka na ba nitong destiny mo? Ah, oo. Kilala ka na niya. Kilala ka niya bilang ano? Bilang may nire-reject eh. Nire-reject mo siya? Ay, hindi. Na nire-reject mo yung mga sinesend like dark spell sa'yo? Ay, hindi. Na meron kang nire-reject. Na nire-reject mo yung mga sulsul ng demonyo sa'yo? Ayun. Nire-reject mo yung mga sulsul ng demonyo sa'yo. Napaka-ano mo napaka-tibay mo, napaka-ano mo pala eh. Lakas ng kapit mo sa Diyos. Isipin mo, reject mo yung mga sulsul ng demonyo sa'yo. Yung iba, sinusulan sila ng demonyo na, magdroga ka, mag-drugs sila, mag-drugs. Para mabuang yung utak mo, masira yung utak mo, masira ang buhay mo. Sila, drugs ng drugs. Ikaw, nare-reject mo, no? Kasi, ibig sabihin yan, may discernment ka, no? Alam mo yung kung ano yung makakasama sa iyo, iwasan mo. Alam mo yung kung ano yung ikakapahamak mo, kung ano yung hindi tama. Yun ang sign ng mayroong discernment eh. Meron ka nga bang discernment? Meron ka. Kaya nga nare-reject mo yung mga sulsul ng demonyo eh. Gaya ng sulsulan ka ng demonyo na kumuha ka ng witchcraft. Kumuha ka ng black magic, mangulam ka, mangbarang ka. Ikaw, ayaw mo kasi nga may discernment ka, alam mo na. Kaka-impure ng kaluluwa mo kasi nasa Bible. Mga ganun ba? Example yan. Ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? King of Swords. Uy! Queen of Swords and King of Swords. Pero kayo ng person mo na sabihin na natin kasi merong Queen of Swords na dito eh. Maging strict ka na siguro sa pagkakatiwalaan mo. Partner to Queen of Swords and King of Swords. So, pero itong mangyayari sa'yo, next na mangyayari sa'yo, maging strict ka na sa pagkakatiwalaan mo, sa mapapasukin mo sa buhay mo. Allow mo na papasukin sa buhay mo ng mga tao. Maglalagay ka ng boundary. So, may boundary ka na. This is a defense lang pala to. Depensa to. No, nilagay sa Holy Spirit. Pero ito, alam mo yung klaro yung isipan mo and logical ka mag-isip. Sharp yung isipan mo, kailangan kong maglagay ng boundary, kailangan kong maging strict sa mapapasukin sa buhay ko. So, clarify ko to. Ano to maging strict ka sa papasukin mo sa buhay mo? Oo, di ba? Oo. Kasi, hindi na nila basta-basta ma-penetrate yung iyong aura. No? Kasi may dipinsa ka na nilagay ng Holy Spirit. Hindi ka na nila basta-basta ma-manipulate. No? Na pasunurin ka sa will nila. Kaya strong na yung personality mo. Strong na yung aura mo. Strong ka na. Strong na yung mind mo. Kaya, kumaga yung isip mo, mag-isip din ng klaro. Alam mo na kung ano yung makabubuti sa'yo. Kung ano yung good for you. Kung sino ang papasukin mo sa buhay mo at hindi. Para maging stricto ka na sa papasukin mo sa buhay mo. Yan. Hindi ka na oo ng oo. Para hindi ka na maging people pleaser.
Kasi alam niyo kung bakit naging people pleaser ang isang tao. Dahil yan sa mga, minsan may mga intro sa isip nila. May pinasok na orasyon, spells. Pwede ka nga din pamukhaing abnormal eh. Siya experience niyan. Pamukhaing kang yung you will act na hindi mo naman will. Hindi will lang iba. Kasi may orasyon na siniyan sila o psychic intrusion. Ewan ko lang kung yung psychic intrusion, pwede ba nila magawa yung ganon. Gaya na lang palipad hangin. Diba? Yung will na ng ibang nangontrol sa taong may palipad hangin. Yun ang papalipad hangin na nangontrol sa taong palipad hangin. Yung taong nagawa ng palipad hangin. O ganun. Yung taong ng palipad hangin sa taong nagawa ng palipad hangin. Yun ang may control dun sa taong may palipad hangin. Kasi napasok yung isip niya, yung subconscious mind niya. So, ibig sabihin, yung palipad hangin, may kasamang psychic intrusion yun. Tama nga. Kasi pinapasok yung isipan yun eh. Hindi yan tigalpo ah. Iba yung tigalpo. Rasyon na daw yung tigalpo. Mahirap na yung palipad hangin na yan. At witchcraft yan. Kay Satanas yan. Yung mga ganyang kakayanan ng palipad hangin. Binibigay ni Satanas yan sa mga followers niya. Yung kakayanan ng palipad hangin. Sa akin dati, na-try ko, tigalpo. Hindi ako marunong magpalipad hangin. Akala ko yun na yung palipad hangin. Yung orasyon ba? Tigalpo. Pero tumigil na ako guys. Matagal na. Nagbago na nga ako eh. Kasi, umpisa yun sa kulam. Nung nakulam ako, siguro utos din yun. Baka inutusan na. Inutusan ba ako nung mangbato nilang tigalpo? May, inutusan lang din ako noon ng palipad hangin sa akin. Sino ba nag-utos sa akin ng mga bato ng tigalpo ng palipad hangin sa akin? Para siguro may ano siya, may katandi. Yan na ba yung namatay? Yan na yung namatay. Ay, batikan sa palipad hangin, guys. Lalabas lang ako niyan, ha? Nagtaka ako tuwing labas ko. Sus, galit na galit ako, nagangawa ako. Sabi ko nga sige, bato ng palipad hangin, ikaw din na naman masaktan. Sasabihin kong katotohanan. Eh, mapunta ka man sa impyerno pag namatay ka, sabi ko. Sabi ko, tapos namatay nga siya. Namatay nga siya. Pinatay ng gani. Ay, hindi ako pahingain sa kakangawa kung ano, namaos-maos na nga ako. Patuloy ang buhay. Ay. Sus! Parang, ewan ko lang. Buti nga hindi na ako pause eh. Hindi na. Diba? Hindi na to pause eh. Dati pause ako eh. Namaos ako nung kangawa eh. Palipad hangin guys. Kaya epekto ng palipad hangin. Ay. At kadalasan ng mga yan, nagtitrip yan sila. Yung nga ng papalipad hangin. Ang intensyon naman yan, pabaliwin ang biktima nila. Diba? Yun eh. Kahit sa mga manggagamot, yun daw yung intensyon ng mga nagpapalipad hangin. Pabaliwin nila yung, gawin nilang baliw. Pero pag natanggal naman yung palipad hangin, babalik na naman yan sa normal. Ano yung pag natanggal yung palipad hangin, babalik sa normal agad yung, yung tao na natanggalan ng palipad hangin. Ganun yun. Pero pag drugs, ang tinake ng tao, sinisirang utak noon. Kaya huwag mag-drugs, okay? Yung palipad hangin naman, pag natanggal yan, babalik naman yan sa normal yung utak ng tao eh, na pag natanggal yung palipad hangin sa kanya. Parang yun ata yung masamang hangin.
pumasok. Ewan ko, ano ba yan? Palipad hangin na yan. Hindi naman kasi ako marunong yan. Hindi ako gumagawa niyan yan. Hindi naman ako gumagawa yan. Hindi ako marunong yan eh. Meron na nga ako dati nagawa. Tigal po. Dahil inutusan ako ng palipad hangin sa akin. Anong babato ng palipad hangin sa akin noon. Ayun. Pero tumigil ako ha. Kahit binabato ko ng palipad hangin. Tumigil talaga ako. Sinunod ko si Jesus Christ. Basta tumigil talaga ako. Kahit na may ganong disip. Tagal na. Ilang taon na din. Ewan ko, may ilang taon na ba? Orasyon ng tigal po ay bato ko ng tigal po na pangontrol din yung tigal po na kunwari makaramdam ng takot sa iyong kaaway. Mga ganun ba? O kaya ay parang kasama din yung depensa kasi matakot sa yung kaaway mo. Tapos, layuan ka ng kaaway mo. Mga ganun ba? Mga ganun tigal po. Mga orasyon. Ano yun? Batuhin mo ng orasyon yung tao. Yan. Yun ang tigal po. Eh, hindi ko na ginagawa yun. Hindi na ako gumagawa ng mga witchcraft na yan, tigal po. Yan ang nagawa ko dati. Yan sa akin. Pagka makita mo yung tao, patuloy mo ng orasyon, yun. Pero ako nangihina ako ng kapatawaran nun. At nabago ako. Hindi ko nanulit. At yun ay palipad na hangin lang din sa akin nung matanda na yun. Dati kung bakit ako ng bato ng tikal po. Well, and God knows it. Jesus knows it. Let's proceed sa reading. Ano yung next chapter ng buhay mo na nangyari? Ay, hala. Ten of Cups, oh. Mamuhay kayo ng family mo ng kompleto, prosperous. Baka magkaasawa ka na kung wala ka pang asawa, pero kung may pamilya ka na masaganang buhay ninyo, may ma-enjoy mo yung buhay mo, kompletong buhay mo, kompleto. And fulfilled, of course, satisfied, kompleto ka eh. Masagana sa pera, daming pera, mayaman, ganun. Ganun ang next mangyari doon sa buhay mo. Yan, prosperous. O, pwedeng prosperity lang din to. O pwedeng, lalo kung gusto mo na makapag-asawa, kung wala ka pang asawa, di yan, kaka-asawa ka na. Ubo ka na ng sarili mong pamilya. So yan, ito na lamang for Taurus, Virgo, Cap